tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, lahat ng anak niyang nagsusumikap na makilala siya. Tuwirang nadarama sa kabuturan ng puso nila at siyang nagpapasibol ng tunay na ligaya. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, hindi pinagkakait ang ligaya sa mga anak niya. Kung tuwirang hahanapin lamang kung sino nga siya, lahat ng may nasa, pababatid niya no kung ano ang tuwirang taglay niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, mahal na kapatid ko. Wala namang taong hindi mapagbabago ng panahon at ng Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kung tunay mo nang nadama ang Panginoon, kung tunay na sumasayo na sa kaibuturan ng puso mo, walang nunukal kundi ang pag-ibig sa kapwa mo. Kapag nakasisilay ka, dili kaya'y nakakakita ka ng kapwa mo, tila baga walang pag-asa sa buhay ito. Nais mo siyang kausapin, nais mo siyang hagkan, kahit hindi mo siya kaano-ano, pagkat batid mong kapatid mo siya kay Kristo. Halina kayo, mga minamahal ko, naway magkaroon na kayo ng damdaming ganito, upang sa gayon, ang sino mang kapwa nyo'y matutunang ilapit sa puso nyo at di magtatangi mamimili ng kung sino. Kapag ito'y nadama na ninyo, purihin nyo ng Ama, sapagkat ito ang tuwirang kanyang nasa, ang kanyang pag-ibig na bahagi kanino man ay mabuhay sa bawat anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga baga ang isang damdamin ng Kristo? Paano nga baga nabata ang sakit at dusa? Ano nga ba ang dahilan at pinagbatahan ito? Ano ba ang dahilan at ibinaba pa? Nang dahil sa pag-ibig na tuwirang nais ng Ama sa ibabaw ng kalupaan, na pinagbuhayan at pinanahanan ng mga anak niya, ay tuwirang ipakita ang katotohanan na itong anak ay nagmula sa kanya, at kung ano ang pinasilay, pinakilala at pinadama, yaon ay ang Ama, yaon na nga siya. Kaya't kung tuwirang nakakilala ang mga anak na inabutan, tuwirang aapuhapin din kung paano nanasahin na ang isang tunay na halimbawa na matapat na paghahandog ay kanilang magawa. Kaya mga mahal ko, ganito na ba ang pagmimithi ninyo at pagnanasa ng puso nyo?
Magalak magpuri kayo, hindi ganang inyo ito. Kundi ganang may suma sa inyo, yaunay ang Espiritu, na di makatwiran na mabatid lahat ng tao. Nang dahil nga iba ang katwirang matuwid sa baluktot na turingan, kaya't di lahat ng tao makadama ng lubusan. Halina kayo, mga minamahal ko, at tuwirang namnamin nyo. Itong sa akin sinasaysay, pahayag na tinuturan. Kung ganang kayo ay may puso, na ang pandama ay tuwirang kilala na, ng antig na puso nyong inantig na totoo ng Ama, ay tuwirang madarama, buhay na buhay siya. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramaniahana. 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 Nagpupumiglas po ang Espiritu ko't Espiritu ng Kristo at ng Ama. Naudyok na ito ay sambitin ko sapagkat hindi ko kayang isalaysay ng mabuti o tinatawag ng taong elaborate kung papaano baga kung hindi ako tutulungan ng Espiritu Santo. Maaring ang hindi paniwalaan ng marami o magkibit balikat sa aking sasabihin, lalo't higit ang wala pang pangunawa at pandama. Ano ba ang binigay ng Kristo sa puso ko? Ano ba ang binahagi ng Kristo? Ba't ako naging ganito? Siguro, sabi ng tao, siguro. Maaring sabihin na, totoo ba yan? O maaaring sabihin na, hindi totoo yan. Maging anuman ang maging laman ng isipan, maging anuman ang sabihin ng sinuman, ang mahalaga, ito ang pawang katotohanan. Bilang isang apo kunching na inugnay sa mga alagad, CAPS, choir, IT team, na binuklod sa isang gawain, sa gawain ng Kapatirang Divine Mercy ang pangalan, na sa pamamagitan ng ibig sabihin na iyon, pinag-ugnay kay Divine Mercy na magkakapatid sa Espiritu. Maligaya ang puso ko. Masayang masaya ito, sapagkat kung sa pananaw ng iba ay hindi pa ganap, hindi pa totoo ang ibang mga hinirang, para sa akin po, huwag ikalalaki ng kanilang mga ulo. Walang hanggan ang pasasalamat ko sa Ama. Pasasalamat na may nagbabata, na katulad kong nagsusumakit, nagsusumikap. Sapagkat kung wala pong magbabata at magsusumakit, paano nga po mapapatotohanan ng isang gawaing itinindig na payak? Nagsimula sa payak, binalangkas sa payak, hanggang sa paunti-unti ay maiangat. Ang mga kasama ko po sa pagpapagal sa ubasan na binigay ng Kristo upang maraming makinabang sa bunga ay isang palatandaan na ang Diyos ay buhay. Sapagkat ano ba ang dahilan? Bakit kayo naririto? Kung tatanungin ng tao sa mga choir na sa kabila ng hirap ng buhay, ng mga pinagdaraanan, ng iba't ibang balakid para lamang makapasa
tugon sa pag-aatas ng Ama. Sa mga cups na nagmumula pa kung saan-saan dako para dumalo, makiisa, pagsumakitan, pagsumikapang tupdin ang inatas sa kanila. Bagamat sa kanilang gampanin may ibang pamumuno na nagsimula, subalit pamumunong kaangkop din dito sa gawain at bilang isang apo kuntsing din ang nangunguna sa kanila. Bagamat sa patakaran nila, sila ang nagbigay batas, subalit batas pa rin sinusundan ay ang para sa Kristo't Ama. Yaon ay batas lamang na tinutupad nila bilang cups sa kanilang samahang cups. Subalit nakaugnay sa gawain na gawaing ibinigay ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pangalang Jesus bilang Divine Mercy. Sa mga alagad na tuwiran na hindi mabuti ang iba, may kapintasan pa sa iba, para sa akin na bilang isang kumakatawan sa Apo Kuntsing at nananalaytay ang banal na Espiritu ng Kristo, batid ko po ang nagsusumakit at nagsusumikap sa kanila, kaya't ang bawat isa na sa hirap man ang tinatawid ay naririto pa rin. Lihim sa kanilang lahat kung papaano makipag-ugnay sa Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at sa patnubay ng Kristo. Mga ititim na nagsusumakit na mga may pinagdaraanan din sa buhay, na patuloy din na bagamat kung minsan ay may panghihina, subalit kapag ang isip at damdamin ang naghari ay ang Panginoon, sulong pa rin sa pagtupad, tatalima at tatalima, iiwanan ang mahalaga. Ano ngayon ang palatandaan para mapatotohanan ng isang gawain ay mula sa Diyos? Mga tagasunod na kahit na malayo, nang dahil sa panawagan, na walang pakinabang namang pagdating dito ay bibigyan mo ng pamasahe o panggasolina. Subalit patuloy na inaapuhap ang dakong ito sa makatwid. Ikaw ba'y walang isip? Wala ka bang sentido kumon? Mayroon di po ba? At ito nga ang ginagamit ng mga may isip at totoong may pag-iisip. Yaong magsuri, marapat lang. Sapagkat ito ang kailangan. Ang magsuri ka sa iyong sinusundan. Ang magmasid ka sa iyong tutunguhan. Ang kilalanin mo ang iyong gagawin. Sapagkat kung di mo ito gagawin, hindi ka totoong anak ng Ama. Kaya sa inyong lahat, salamat. Kung kayo'y nananaliksik, kung kayo'y nagsusuri, gawin nyo pa. Patuloy nyo pang gawin ang manaliksik at magsuri upang may masaliksik kayo o ang may masuri kayo. Sapagkat kung di kayo marunong magsuri at manaliksik, wala nga kayong masasaliksik at masusuri. Subalit ang marunong magsuri at manaliksik na totoo ang pang-uri niya ay may madarama, may makikilala. Subalit yung huwad ang pananaliksik niya, yung huwad ang kanyang pangsuri, yung hindi marunong magsuri sa totoong ginto, mapepeke. At yan po ang pawang totoo. Kailangan maging matalino ka sa paghahanap ng kabanalan. Kailangan maging matalino ka sa pagsunod sa kabanalan. Kailangan maging marapat ka sa pagsunod sa kabanalan. Kailangan maging totoo ka sa pagtalima sa kabanalan. Sapagkat kung hindi, baka ikaw ay masayang ang kapagalan. Kaya marapat lamang po kayong mga lahat na naririto
tungkulin ninyo ang maghanap ng kalayaan. Karapatan ninyo ang gawin ang kalayaan. Karapatan ninyong maghanap ng naayos sa inyong kalooban. Karapatan ninyong tumanggap ng nakagagalak sa inyong kalooban. At ang tuwirang marapat yung gawin ay ang pagsuko sa sarili nyo. Na kapag ito ang inyong ginawa, ang pagsuko sa sarili nyo, kasabay nito, kaalinsabay nito, ng bawat sinuko mo, ay ang sarili mo rin ang makakakita kung gaano kahalaga ang sinuko mo at pagsuko mo at kung kanino mo isinuko. Yaan ang dapat ginagawa ng isang taong mananampalataya. Hindi pa tangay-tangay na parang umaalon lamang, umaayon sa alon ng dagat, alon ng tubig. Huwag, sapagkat di kayo makabubuo. At yan ang pawang katotohanan. Ang mga anak ng Ama na pinag-isa sa totoo at katotohanan niya, may pandama, may pagkilala sa Kanya, kung sino siya, kung ano siya, sapagkat ito ang Kanyang Espiritu na taglay nila, ang marunong magsurit, sumuri ng kapwa-tao, kung gaano katotoo ang sinasabi niya at ano ang dahilan ng sinasabi niya. Maraming katauhan ang magbigkas lamang sa bibig, masambit ang nasa isip. Subalit sa matalinong katulad ng Espiritu, batid kung bakit yaon ay sinasabi. Kaya marapat lamang na kayo ay patuloy ngang maghangad, patuloy na maghanap, upang sa inyong paghahangad at paghahanap, mayroon kayong mabuo. Sa inyong paghahanap, mayroon kayong madama, makilala. Sapagkat hindi kayo maaring mabuhay sa tuwina ng simula lamang, ukol sa pananampalataya. Subalit, sa pagkilala, kailangan lagi kang simula upang lagi kang magtiyagang maghanap at magsimula kung paano mo pa makikita ang dapat at tama. Subalit, sa pananampalataya at pananalig, dapat may tumitibay ka. May tumatatag kang na simulan na hindi magwawakas habang ika'y nabubuhay. At yan ang dahilan kung bakit hindi mo na pinatutungo ang mga lagad sa iba't ibang dako. May pinili mo ng lugar na doon muna, sapagkat batid ng Kristo, hindi pa handa ang mga piniling ito. Hindi pa ganon katibay ang kanilang daladala, ang kanilang taglay, na kung sakaling sila'y hahayo na kung saan dako, siya ang mapapahiya. Sapagkat taglay ng Kristo ang kabanalang ibinahagi sa mga pinili. Taglay ng Kristo ang katotohanan na kapag nagkamali ang binahaginan, ang Ama ang mapupulaan, ang Ama ang may kamalian, hindi lamang ang mga inatasan. Yan ba ang Diyos niyong sinasamba? Yan ba ang Diyos ninyong kinikilala? Ganyan ba ang turo sa inyo? At ganyan mga laga ang anak sa pinangalagaan ng Ama na pinagmulan. At kung lahat ng binahaginan ay ang pangangalagay naroroon at ang pagmamahal ay kasakasama sa kung ano ang tinanggap at binahagi sa kanyang katauhan, kailanman ay di lalagpas sa hindi nararapat at hindi katotohanan. Kaya nga, kung tunay kang anak ng Ama at nagnanais kang maglingkod sa Kanya, ang sarili mo'y aaralan mo, tuturuan mo ng mainam at masigit pa, sapagkat alam mo, ang bawat ginagawa mo ay di ikaw ang magdadala lamang, kundi ang Kristong nagturo sa iyo na siyang una mong pinahihirapan at pasasakitan. Sapagkat alam mo ikaw
ay bahagi ng kanyang buhay. Alam mong ikaw ay bahagi ng kanyang espiritu. Na ang espiritu niya ay mula sa Ama. Kaya't kung ang Ama at ang Anak ay pinag-ugnay, inugnay ka rin bilang isang lingkod na hinanap niya. Kaya marapat mong isabuhay kung ano ang sinimulan ng nagbahagi sa iyo, ng nagbigay sa iyo, marapat mong pahalagahan sapagkat ito ang totoo. Nagpahalaga sa iyo ang Ama. Binigyan kang kahalagahan at kabuluhan. Kaya ibinigay ang Kristo upang patotohanan na ang Ama mo'y totoo, na ang Ama mo'y ganap at ang Ama mo'y banal. Kaya ikaw na anak niya na pinagkatiwalaan, ito ang gawin mo upang sa gayon, huwag mapula ng anak na sa pangalang yaon ay taglay ng iyong pagkatao. Katotohanan ang sa akin tinuturan. Sapagkat kung tunay na nagmamahal ang tao sa Jesus, Jesus, Jesus na tinatawag, iingatan mo ang kabanalan nitong Jesus. Pangangalagaan mo ang espiritu nitong Jesus sapagkat hindi ito galing sa basura, galing sa kung saan dako, kundi ito'y nagmula sa Diyos Ama. Kaya't ang lahat ng may pagkilala at may katotohanang taglay, ito ang mimithiin ang ganap magpakatotoo upang ang kanyang taglay na nabuhay sa kanyang sarili, na binahagi sa kanyang pagkatao, ay siyang ganap na mabuhay pa at di mawalay sa kanya habang siya'y humihinga dito sa lupa na may taglay na pagkatao bilang katawang inugnay sa Espiritu ng Ama. O mga minamahal ko, katotohanan ang tinuturan ko. At kung ganang kayo'y marunong magsuri, nasuri niyo ang pawang katotohanan ng katapatan ko. At kung ganang kayo'y may katalinuhan sa larangan ng espiritu at kabanalan, inyong makakamtan tunay na kaginhawahan ng inyong kalooban. Inyong mawawawan ang nasa kutlayon upang gayon kayo rin ay magnasa sa layon kong mabuti, sa pagmimithi kong kabutihan, sa pagtupad kong may kalinisan at may katapatan, na dulot ng pinagbahagi at ng nagbahagi at ang sumasakatawan mo bilang espiritu na mula sa Ama at sa Anak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Ang paghahari na may walang katapusan, subalit di lahat ay mapaghaharian. Maliban ikaw, anak na kanyang minamahal na sa kanya'y tuwirang kumilala at tumanggap, magaganap ang paghahari niya na ika'y pangunahan at pangibabawan sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't mapapalad ang nakikipagtotoo, nakikiisa at nagsusumakit, nagsusumikap, natupdin ang marapat, yamang ang anak ang siyang tinanggap, na isang halimbawa at huwaran bilang isa rin siyang matatawag na anak. Walang dilit iba kayong mga nabubuhay sa panahon ng Espiritu Santo. Mga alagad, mga piniling hinirang, mga may katotohanan, gawin ninyo ito. Mapapatotohanan kayo'y napilinga at lingkod ng Kristo. Mga tagasunod, gawin ninyo ito upang masambit sa inyo, tunay na anak na kumilala kayo sa hindi nyo nakikita, subalit minahal nyo, tinanggap na totoo, sapagkat nadama ng puso nyo at nabuhay sa inyo upang gawing marapat na kayo'y matawag ding mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung paano kayo pinangangalagaan ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, ang totoo at may katapatang nagbahagi at binahaginan
na nagpasimula sa inyo, gayon din ang pangangalaga, sapagkat gaano man ang pag-iingat, gaano man ang pagpapahalaga, gaano man ang pagmamahal ng tumanggap, subalit ang binahaginan kung magwawasak, kung maninira, kung magbibigay ng karumihan, mapupulaan din ang nagpapakatotoong nagbahagi kanino man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, doon magaganap, marami ang magsasabing, Panginoon, Panginoon, ako'y naglingkod sa iyo. Ako'y nangaral, at ang iba naman, ako ay nanggamot. Subalit doon magaganap ang umalis ka sa aking harapan, sapagkat kailanman ay di mo ko nakilala. Sino ang dapat tawaging mga ganito? Yung mga nagpakahuwad, nagpakaimbabaw. Kayo, kung tunay na anak ng Ama, nais niyo bang mapabilang sa mapagpaimbabaw at mga huwad? Kung gayon at hindi ang sagot ninyo tugon, magsumakit, magsumikap kayong tupdin ang naayon sa kalooban ng Ama. Yamang ang anak ay tinatawag ninyong Panginoong Heso Kristo. Nekarameneyahanang, nekarameneyahanang, nekarameneyahanang. Oh, nekarameneyahanang. Haleya karameneyahanang. Nekarameneyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw ay araw niya. Walang hindi araw ng Diyos. Lahat ng araw ay sa Kanya. Kaya't kung anak ka niya, lahat ng araw, kilala mo siya. Buhay ba ang Diyos? Lahat ng panahon ay siya ang may hawak. Lahat ng oras ay batid niya. Kaya't kung tunay kanyang anak na nagsusumakit, nagsusumikap, na siya'y matanggap at makilalang ganap, nimithiin mo ng salita niya ay huwag mawalay sa diwa mo, upang maging silbing liwanag ng puso mo at di mamatay sa buong pagkatao mo ang Espiritu ng Ama at ng Anak. Kaya nga, gawing marapat ang katotohanan, at ang katotohanan na inyong tatanggapin siyang magpapalaya sa kamalian at di nararapat na ugali ng sinuman. Sapagkat ang katotohanan ay ang Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap na makaunawa, makatanggap at makakilalang ganap. Buhay po ba ang Diyos? Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya't gawin mong anak ng Ama ay kumilala, habang may maliwanag kang pag-isip at pandama. Maghari na sa buo mong pagkatao ang Ama, upang wag mawalay sa'yo ang ligaya ng buhay mo. Gawin mong sandigan ang kanyang mga aral, na sa'yo ay bubuhay ng pag-asa sa buhay. At yan ang dapat na sa inyo'y maganap, na kayong lahat ay matutong tumanggap
pagkat ang lahat ay mapaparam na anak naman na binuhay sa sanlibutan. Kaya nga't gawin ninyo kung ano ang tama, kung ano ang tumpa, kung ano ang marapat, kung ano ang higit, kung ano ang nararapat para sa inyong lahat. At doon sa wika mo na natanggap, sa salita na nalahad, sa salita na tinanggap, ikaw ay lubos na magliliwanag. Kaya't sa inyong lahat, ang habiling ko'y ito. Tulad ng awitin ko na binaba kong totoo upang sambitin ko. Pagpapakababa mo tao ang siyang nararapat, upang ganap mong matanggap, masuri mong lubos ng ama mo ay sa iyo nagpakababang lubos din. At ang sinong ginamit, yao'y walang dilit iba, kundi ang sayo. Na nag-akay, nagbigay ng karapatang makilala siya. Walang dilit iba, kundi pangalan na sa'yo'y tinatawag, na marapat mong wag dungisan, tulad ng ginawang di dinungisan ang amang gabanal, ang taglay. Kaya't halina, halina kayo mga minamahal. Gawin niyong marapat na kayo'y tumanggap sa mahirap tanggapin bilang kayo'y tao lamang. Pagkat ito ang paraan, ang mahirap tanggapin kapag tinanggap mo ang lahat ng mahirap sa'yo, ay magaan mo nang matatanggap. Tulad ng pagsuko mo sa ganang sarili mo na mahirap para sa'yo. Kapag nagawa mo na naisukong lubos ito, magagawa mo ng magbago. Kung ano ang mahirap sa pag-ugali mo, ito ay gagawing magaan. Nang tinanggap mo, na sinukuan mo at binahagi mo ang buhay na taglay mo. Pagkat ikaw, kung ganang ikaw, ay di ka magbabago. Pagkat ikaw, kung ganang ikaw, ay taong katwiran, walang pagbabago. Subalit nang isinuko mo, pinaghari mo'y Kristo, Ama ang nanguna sa'yo. Kaya't nabatid mo ang lihim na totoo ng kabanalan, nang dahil ang puso mo'y napangunahan na ng sinukuan mo. Kaya't ikaw ay taong binago na ng Ama. Kaya nga't matampuhin ka man, maramdamin ka man, mahabagin ka man sa sarili mong taglay,
ito sa'yo'y mapaparang, gagawin mo ng mainam, ng tularan mo, Kristong niyurakan, ginusta ng sinuman, hindi nakatanggap ng kabanalan. Sa gayon ay nakamtan mo ang naibaka nga sa taong di marunong kumilala ng totoong katwiran ng Ama at ng anak na sa'yo'y tinanggap. Pagkat ang liwanag sa'yo ay nangibaba. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Kapag may nagsusumigaw nang dahil sa Panginoon at ang Panginoon ang kanyang pinaglilingkuran at binibigyan, kaya siya gumagawa ng gayon. At kaya niya gagawin ng gayon. At ganito ang gagawin niya. Ang Espiritu sa aking katauhan na nagbahagi ng katotohanan, ito ang tinuturan. Paano kaya, anak, kung ika'y bagsak ko at alisin ko ang mga paraan kung ba't nagagawa mo ito? Kilalanin mo pa kaya ako? May pagsigawan mo pa kaya ako? May pangalandakan mo pa kaya ako? Mahalin mo pa kaya ako? Totoo kayang ipangalandakan mo pang tapat ako totoo? At madama mo pa kaya ang pag-ibig ko? Sa gayong batid mo, ang pagpapala ay pag-ibig ko. Kaya ang salita ko po, Ama, maghari ang kalooban mo, huwag ang kalooban ng tao. Sa gayon, maunawaan niya ang tunay na gampanin sa kabanalan at kaukulan sa kabutihan. Sapagkat kung hindi po, walang makatatalima, makasusunod sa layon mong kabanalan, sapagkat ang tao'y marupok at mahina, madaling matukso, nangingibabaw ang pagkatao. Kaya nga, sa mga nagsusumakit at nagsusumikap na makatalima at makasunod, huwag kayong matapang na magsumigaw ng Panginoon ay gayon at ganyan. Kung hindi ninyo tarok ang damdamin ninyo, ay kaya nyo gawin. Kahit kayo'y mahirap, kahit kayo'y wala, magagawa nyo pa rin na siya'y paglingkuran. Sapagkat batid ng Ama kung sino ka. At kapag tinignan niya kung totoo ka nga sa Kanya, doon makikita ngayon ang hindi totoo sa Kanya at di tapat sa Kanya. Sapagkat ang tapat sa Kanya, mayroon at wala, gaganap. Mahirap at magaan, tutuparin. Sa sakit at dusa man, sa karamdam at kalusugan, ipagpapatuloy ang ginagampanan. Maliban na nga lamang sambitin ng Espiritong sa kanya'y taglay, mamahinga ka na, anak, sapagkat nagampanan mo na ang sa akin na sa'yo'y aking inatas. Ganyan kabait ang Ama, ganyan kabuti ang Ama, may kapahingahan na binibigay sa kanyang mga anak. Sa nagpapakatotoo, sa totoo at totoo, ang nasa puso at nasa isip. At pawang nakikipagtotoo sa larangan ng kabanalan, hindi ng sanlibutan. At yan ang pawang katotohanan. Kaya nga't ibinaba ang Jesus
na iniwanan ang kaharian. Tinalikdan ang kapangyarihan. Subalit ang kapangyarihang yaon na hindi pinangalandakan ay pinakikita ng Ama sa bawat pagkilos at pagtupad kapag gumaganap sa larangan ng pagbuhay ng pananalig at pananampalataya, pagtitiwala at pagtanggap ng kanyang mga kinapatid sa pangalang Jesus sa pagkakatawang tao. Bilang mga anak sa Espiritu upang magpatotoo ang Ama ang buhay, ang Ama ang kaligtasan, ang Ama ang lahat. Kaya ikaw ba ay nagupong anak? Kilala mo ba ang ibinaba sa'yo? Tinanggap mo ba ang naghahari sa'yo? May Ama ka ba? Gumising ka, lumaban ka. Yaon ang ibig sabihin ng Jesus sa mga alagad na magsitapang kayo, hindi para mamatay at pumatay, kundi tapangan niyo ang kalooban niyo, sapagat taglay niyo'y ako. Ang kaloob ko sa inyo ay ang mula sa Ama ko na binahagi ko sa inyo bilang lingkod na gagamitin ko sa ibabaw ng mundo. At hindi niyo ipangangalandakan ang inyong kung ano kayo at mayroon kayo at mano ang sarili niyo, sapagkat ang sarili niyo'y kilala ko. At kung sino kayo, batid ko na ito. Bagamat kapwa niyo'y hindi. Kaya tarukot sinukat na kayo, anak. Kaya't kung tatalim at susunod kayo sa akin, at kung anong inuna ko, siyang susundan ninyo, kung anong halimbawa ko, siyang yapak na tatahakin nyo, makasasadyad kayo, makahuhulagpos kayo, makapagtatagumpay kayo, sapagkat ako ang kapiling nyo. Ako ang kasama nyo sa pamamagitan ng aking Espiritu. Yaon ang pawang katotohanan. Walang naglilingkod ng ganang sarili niya lamang. Walang maglilingkod ng ganang sarili niya lamang ukol sa kabanalan ayon sa kabutihan at katotohanan. Sapagkat di niya makakaya. Sapagkat walang makagaganap. Sapagkat walang gaganap. Sapagkat walang ganap na nilalang. Maliban ang nagpakaganap na nagkatawan sa ibabaw ng lupa. Kaya't kung ito ang pamamarisan, tutok din ang naayon sa Ama, susundin ang kalooban ng Ama, kung paano ka ngayong pinahaginan, gagawin sa tunay na anak, sapagkat ika'y matatawag ding anak. Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, walang tatalima sa Ama, susunod sa yapak ng anak na nauna para ipakilala siya na hindi ang Espiritu niya ang kasama. Kaya't kung ito nga ang kasama mo, mapapakilala mo ang katotohanan ng Ama mo ay nagpakababa at ang Kristo ay payak na tinanggap ang lupa. Nagpakapayak alang-alang sa maraming maliligtas. Hindi ang tinaglayay ang katauhan, kundi ang Espiritong nangingibabaw at nangunguna. Yaon ang patotoo, may tinanggap ka, may pinaghari ka, may pinanguna ka, ang Diyos na hindi mo nakikita, subalit nasa sa iyong pagkatao, sapagkat ang Espiritu niya ay taglay mo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, sa wakas ng buhay ng tao sa lupa, doon ang kahatulan. Hindi ngayong habang nabubuhay ka, sapagkat ang kaluluwa mo siyang magtataglay ng kahatulan, kung saan ka paroroon, at kung ano kinamtan, kaparusahan, kapahamakan baga, o kalwalhatian, at buhay na walang hanggan. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata
ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Kaya nga, halina kayo mga mahal ko, namnamin ang tinuran ko. Kung tunay na anak ka ng Ama, kababaan sa puso mo'y naruroon, at di mo titingnan ang sarili mo kung anong taglay mo at kung sino ka at ano ang nasa sayo. Kundi gagawin mo, hihahamak mong ihahambing ang sarili mo sa pinakamababa pa para sa'yo at higit na mababa pa sa higit na mababang tao. Sapagkat ihahanay mo ang sarili mo, hindi sa kung sino ka, kundi ikaw ay anak ng Ama na nagpakababa alang-alang sa Kanyang tinanggap mo bilang ikay matatawag na anak. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, mapapatotohanan ngayong ikaw ang anak kong kinalulugdan. Ikaw ang anak kong nahirang. Sapagkat ikaw ay anak kong sinundan ang aking katotohanan. Kinilala ang aking kalooban. Tinanggap ang sa aking atas at nagpakaganap bilang tunay kong anak. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Katotohanan, itong sa aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kung inyong babaybayin ang istorya ng unang tipan, walang tubig na sumisibol. Naghukay ang ninununyong si Jacob. Nagkaroon ng sibol at dumaloy sa batis na yan ang malinaw na sasalukin ng tubig. Anong wala na di mapasisibulan, na di mapatutubo at masasadlakan ng mainam na marapat upang ikaw ay maging ganap ang kasiyahan at kagalakan. Kung totoo at tapat ka, sama ka kikilala, sama ka tatanggap, sama ka magbibigay lugod, hindi sa iyong kapwa, hindi sa iyong sarili, hindi kanino man, kundi sa Ama mo at sa anak na kinilala mo. Jesus na pangalan, kaligtasan ay kakantan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya, hindi baling hamak ka sa pananaw ng kapwa mo na walang pagkilala at di nakikilala ang Ama niya. At ang bawat nakakakilala ay magkakaisa at nagkakatono ang bawat pinagsama. Mainam na tamuhin ng nagpakatapat, nagpakaganap, nagpakatotoo sa Amang tumanggap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi magagawa ito ng tao, pakatandaan ninyo. Subalit may espiritong inugnay sa mundo upang talakayin at galugarin ang sanlibutan at hanapin ang anak ng Ama na doon ay yanda at pinaghanda ang kalalagyan. Kaya't magaganap ang nauna lamang ako sa inyo upang ipaghanda ko kayo ng silid na tatahanan nyo. Yaon ay ang mga totoo na nagpakatotoo, na tinalikdan ang sarili, ibinigay ang sarili, nagpakaganap, hindi ang kung ano ang mahalaga sa buhay niya. Subalit, mapapalad na matatawag sapagkat kung paano sinuko, kailanman naman ay di magpapabaya ang nagsuko sa buhay niya at nagpasuko sa buhay niya at ang sinukuan
ng buhay niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauna. Ang bawat kaloob ng Ama, batid na batid niya. Bawat sa kanya'y kilala niya, at ang bawat anak niya, may galak ang espiritu niya na itatahan sa bawat isa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? May natutunan po ba kayo? Salamat sa Ama. Purihin ka, Ama. Dakila ka, Ama. Totoo ka, Ama. Tapat ka, Ama. Sapagkat ikaw ay Diyos ng lahat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Ay, sorry po. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, noon, ngayon at kailanman. Sino po ba ang gustong mahirap? Meron po ba? Kahit po ang Ama, ayaw namang mahirap ang tao eh. Kaya nga po inuna niya lahat ang mga bagay sa mundo bago ang tao, sapagkat ang gusto niya ay makinabang ang mga anak niya. Kaya ang lahat ng anak niyang kikilala sa kanya at nagsusumakit, nagsusumikap, nanggaganap sa mabuti at marapat at hindi tatamad-tamad, ay maaaring magbago ang buhay. Tama po ba? Subalit kalinsabay ng pagsusumakit, pagsusumikap mo, hanapin mo yung magbibigay sigla, kasiyahan sa buhay mo. Tama po ba? Hindi yung sa
sarili mo lamang ang gagamitin mo. Gawin niyo pong marapat na habang naghahanap kayo, habang naghihintay kayo, kung biguman kayo, umasa pa rin kayo, manalig pa rin kayo, sapagkat ang Diyos niyo ay buhay po ba ang Diyos? Kaya makakatulog na yung mga walang pera ngayon. Sapagkat, tingnan nyo nga po ang ulan, oh. Pagdakay na ibubuhos ng Ama, na ibibigay niya. Di ibig sabihin, kung mananalig ka sa Kanya, kung magtitiwala ka sa Kanya, huwag ka lamang si Juan tamad, ay may bibigay siya sa'yo. May kakantin ka. Kaya, marapat po bang dibdibin ang buhay? Ang buhay po ay hindi dibdiban. Kapag dinibdib ninyo ang buhay, madali kayong mamamatay. Ang buhay ay gawin nyong simple. Gawin nyong mahinahon. Gawin nyong masaya daw. Gawin nyong simple. Gawin nyong mahinahon. Gawin nyong patag. Gawin nyong tumpak. Gawin nyong marapat. Na sa bawat araw na kayo'y naghahangad ng mga biyaya at pagpapala sa sanlibutan, huwag kayong para kayong mga, yung po bang mainit na mainit sa pagnanasa. Init na init ang damdamin sa pagnanasa, maalab na maalab sa pagnanasa, subalit ang puso niya ay wala ang Ama. Gawin mong maalab sa puso mo ay ang magbibigay ng mga hinahangad mo, pinapangarap mo, hinahanap mo. Sapagkat ang lahat na yon ay hawak niya para mapakita niya sa iyo, para maibigay niya sa iyo kung ikaw ay anak niya na totoo. Subalit, wag naman po kayong lahat ay maghangad ng mayaman, sapagkat di lahat kayo yayaman. O, ganyan nyo nga po ang palad nyo, ganyan nyo. O, tingnan nga po ninyo, tingnan ninyo. O, tingnan mo yung kapitbahay mo, katabi mo. O, pare-pares po ba kayo ng guhit ng palad? O, pagdaupin nyo po yung mga daliri ninyo, paglapatin nyo yung palad nyo. O, pare-pares po ba kayo ng palad? Pare-pares po ba kayo ng daliri? O, kaya, yung kapalaran ni Juan na yumaman, huwag mong tularang pilit. Sapagkat, kapag pinagsumakitan mo ang tularan si Juan, eh, hindi ka mabubuhay ng matagal. Ang gawin mo, araw-araw ka naghanap buhay, nagsusumakit, nagsusumikap at tumutupad ka sa mabuti, kinikilala mong mabuti, kung ano ang nakakamtan mo, ipasalamatan mo. Huwag kang mainit ang ulo, huwag kang nagtatanong, huwag kang inggitera, etc., etc. Doon, mahihirapan ka. Sapagkat, masinop ka mang tao. Kung wala kang sisinupin, makakapagsinop ka ba? Ang sinupin mo, si Kristo sa puso mo. Upang habang nakasinop siya sa iyo, at dinadama mo kung paano siya sa puso mo, at ang isip mo'y maliwanag at mapang-unawa, aba, bawat araw, itinuturo sa iyo kung paano ka mabuhay ng payapa at marangal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kayo ba'y anak ng Diyos? Makontento kayo sa bawat nakakamtan nyo. Upang sa nakikita ng Amang may kontento at may pasasalamat sa Kanya, higit ka pa niyang bigyan. Buhay ba ang Diyos? Hindi yaong, meron ka na nito, reklamo ka pa ng reklamo. Ba't di ka magmasid? Kung yung mga langgam, kung minsan sagana sila, kung minsan kakaunti ang daladala nila. At yung sagana-sagana na yan na nakakita sila ng mana ng pagkakainan nila, pag dumating pa yung papatay sa kanila, pati sila'y patay din. Tama po ba? Ganyan lamang ang buhay. Kung paano ang langgam ay nag-iimpok, nag-iimbak, ang tao rin. Sapagkat kailangan mabuhay. Magkaiba lamang sa langgam, ang langgam ay gapang ng gapang. Ikaw, hindi ka pwedeng kumapang. Kaya ikaw'y maglalakad, maghahanap ng marapat. At dahil ikaw ay may isip,
Hindi ka tutungo doon sa alam mo na mapipinsala ka. Hindi tulad ng langgam na kapag may nakita siyang pagkain, nag-aanyaya sa mga kaibigan niya, sa mga kasama niya, sapagkat nagmamahalan sila, hindi nila alam yung dadaanan pala nila ay kapahamakan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, dahil iniba ka sa langgam, mag-impok ka, mag-imbak ka. Subalit, mag-isip ka. Unahin mong isipin, mahal mo ba ang Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? Kung kilala mo siya, ang pinagkatiwala niya sa iyo, ang pinahiram niya sa iyo, sa kanya mo pangangalaga at gagawin mong tama ang buhay mo sa kanyang pananaw. Hindi lamang sa kung ilan, kundi kahit kanino makikitungo ka bilang pinagpala ng Ama. Buhay ba ang Ama? O wala ka bang pagpapala? Mahirap ba ang buhay mo? Hindi rin hadlang para makitungo at makisama at makisalamuha sa kapwa mo. Ang dala-dala ng puso mo'y Kristo pa rin. Makakapakitungo ka kahit na sino pa sa kapwa mo tao. Katamtaman ba ang buhay mo? Ganon din. Walang mayaman, katamtaman at mahirap. Lahat ng taong may pag-ibig sa puso, maaring makitungo, makisalamuha, makisama sa kapwa. Nang totoo, hindi pa kunwari. Nang tapat, hindi pa subali. Sapagkat ang Ama ay tunay ang pag-ibig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya mapapalad ang nakikipagtotoo at ang puso niya ay totoo para sa kapwa-tao, para sa Ama, para sa Kristo. Kalulugdan ka, tutuparin niya ang sayo'y pangangalaga niya at ang bawat gagawin mo ukol sa Kanya ay magtatagumpay ka. Kaya nga, nais mo ba siya'y paglingkuran? Siya ang itahan mo sa damdamin mo. Salita niya'y itatak mo sa isip mo. At ang Kanyang Espiritu ay hindi mawawalay sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magsihayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag niyong kamtin at mawawaan ang bawat binahaging hinayag sa inyo, upang sa gayon siyang dilidilihin nyo at bulay-bulayin sa isipan, mapagtanto ninyong ang inyong sinusundang Jesus na pangalan ay isang halimbawang totoo tapat sa mundo. At gayon, magiging marapat din kayong magnanasa na makawangis sa gawa at sa salita. Pagpalain kayo. Nekkaramenehan. 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 Ay, buhay ang Diyos. Oh, wala na pong bendisyon. Mula kanina, binibendisyon na kayo. Tama po ba? Napakabuti po ng Ama, no? O, ayan po, may bendisyon pang mas marami. Kaya, kayo pong lahat,